Tigil putukan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah naging epektibo kaya? Ayon sa mga ulat, naganap ang isang insidente sa Southern Lebanon noong Huwebes kung saan hindi bababa sa 2 tao ang nasugatan dahil sa ataking inilunsad ng militar ng Israel. Ipinahayag ng Israel na ang kanilang pagpapaputok ay nakatutok sa mga individual na sinusubukang bumalik sa mga lugar sa ilalim ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na pangamba at pag-aalala sa mga lokal na residente, lalo na sa konteksto ng tumitinding hidwaan sa rehiyon. Kasama sa kasunduan na pinagtibay ng United States at France, ang isang paunang 2 buwang tigil putukan, kung saan ang mga puwersa ng Hezbollah ay asahang atras sa hilaga ng Litani River, habang ang mga puwersa ng Israeli ay babalik sa kanilang panig ng hangganan. Nakasaad din na ang buffer zone na itinakda sa kasunduan ay papatrolyahan ng mga tropang Lebanese at mga peacekeepers ng UN sa ilalim ng mga kondisyon ng kasunduang ito. Ang mga aminadong pagsasaayos sa mga nasabing teritoryo ay kinakailangang isagawa upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ayon sa National News Agency ng Lebanon, ang mga nasugatan ay nagmula sa isang pag-atake sa Markaba, kung saan sinabi rin na nagpaputok ang Israel sa 3 iba pang mga lokasyon malapit sa hangganan. Wala pang naiulat na pagkamatay sa insidenteng ito, ngunit ang mga sugatang individual ay nagdulot ng higit pang tensyon sa pagitan ng mga magkaibang puwersa. Ang mga ulat na ito ay nagbigay diin sa patuloy na panganib na dala ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa mga nasabing rehiyon. May mga ulat din na nakarinig ang isang reporter ng Associated Press sa hilagang Israel ng mga drone mula sa Israel at tunog ng pag-atake mula sa panig ng Lebanon na nagsilbing patunay sa patuloy na militarisadong sitwasyon. Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, nakilala nila ang ilang mga suspect na lumalabag sa mga kondisyon ng tigil putukan at gumantilang sila ng putok laban sa mga ito. Ang ganitong hakbang ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, subalit nagiging sanhi rin ng pangamba sa mga residente. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na unti-unti silang aalis mula sa nasabing rehiyon habang sila ay nagtatrabaho upang masigurado na ang kasunduan ay sinusunod. Ipinagbigay alam din nila ang banta sa mga tao na huwag bumalik sa mga rehiyon kung saan may mga nakadeploy na tropa, at sinabi nilang may karapatan silang lusubin ang Hezbollah kung ito ay lalabag sa mga termino ng tigil putukan. Ang patakarang ito ay kinakailangang masusing sundin upang hindi bumalik ang sitwasyon sa nakaraang masalimuot na pag-uusap. Isang opisyal ng militar ng Lebanon ang nagbigay diin na ang mga tropang Lebanese ay unti-unti ring lilisan patungo sa timog habang ang mga tropang Israeli ay kailangang umatras, at ito ay sinabi sa kondisyon ng hindi pagpapakilala. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang bumalik ang katahimikan at kaayusan sa rehiyon matapos ang matagal na kaguluhan. Ang kasunduan sa tigil putukan ay ipinalabas noong huli ng Martes at nagtapos sa 14 na buwang sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah na umusbong matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023, kung saan ang Hezbollah ay naglunsad ng mga rocket, drone at missile bilang suporta sa Hamas. Ang ganitong pag-unlad ay nagdala ng pag-asa sa mga mamamayan ng rehiyon na patuloy ang pag-asam para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.